May nangangasiwa ng isang klinika doon na mistulang, opa! Uy, pero bago kayo magkagulo dyan o kaya tumili sa kanyang kagwapuhan, ang Koreanong ito, isang pari pala. Isa lamang siya sa mga banyagang misyonero na nandito ngayon sa ating bansa para magpahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng pisikal at espiritual na pagkalinga sa ating mga kababayan. Pero hindi lang siya ang banyagang misyonero na naglilingkod sa ating mga kababayan dito. Kilalanin sila sa aking ulat. Unang tingin pa lang, opang-opa talagang datingan. Siya si Kim James mula sa bayan ng Gangnam sa South Korea. Pero mas kilala siya sa tawag na Father Kim. Galing sa isang maginhawang pamilya sa South Korea si Father Kim. Mas pinili raw niya ang buhay relihiyoso kaysa sa buhay ng negosyo. I don't know, it was very natural. Actually, my brother and I was the altar boy. I don't know why, but sometimes I feel the calling from the God. So now, I'm here. Dahil sa kanyang mala K-drama at K-pop looks, madalas daw na hindi alam ng mga tao na isa siyang pari. Call me Oppa. Of course. It's very popular. But actually, the Oppa means in Korea, it's like calling like a kuya. But even the old lady, older than me, just call me Oppa. So I just shocked at the first time, but now I'm get used to it. I think that calling is not only just saying, make fun of me, but I think I know they're to express their some kind of love and some interest to me. Ang kanyang misyon dito sa Pilipinas, pamahalaan ang Joseph Clinic sa Malabon. Isa itong medical facility na pinopondohan ng Archdiocese ng Seoul, South Korea. Dito, maaaring magpatingin ang mga indigent o pamilyang kapos at walang kakayahan. Mula sa simpleng pagpapakonsulta hanggang sa libreng tuli at iba pang mga simpleng operasyon na gagawa ng kanilang munting clinic. In my experience, the getting medical service, I thought is very basic in our lives. It's strongly connected with the human rights. But when I saw the people who cannot get the proper medical service, I really have heartbreaking. So we try to provide the medical service to the poor and the helpless people. Lumaking malapit sa kanyang pamilya si Father Kim. Kaya kahit na-enjoy niya ang pagsisilbi dito sa Pilipinas, madalas daw na-homesick pa rin siya. I'm here alone, so sometimes I have some kind of the homesick, of course. So I cook Korean food, I watch Korean drama or Korean TV shows. Even though I don't like that, I feel lonely, of course. Ang kanyang solusyon sa kalungkutan, kausapin ng mga alaga niyang kambing. Basta. Pero sa kabila ng kalungkutan, alam ni Father Kim na maraming natutulungan ng kanilang munting clinic sa kanilang komunidad. Kapag tayo ay dadalo sa isang misa, ang unang pumapasok sa ating isipan, isang malaking simbahan. Pero maniniwala ba kayo na dito sa Barangay 8, sa Caloocan, dito sa madilim at maliit na eskinitang ito, tuwing linggo ay merong sinasagawang misa dito sa pangunguna ng mga misyonero, mga Koreanong misyonero. Ito, nagmimisa sila ngayon at ang daming nag-attend talaga. Pero bukod sa tulong na espiritual, may ibinibigay pang ibang tulong ang mga Koreanong misyonero dito sa Caloocan. John Paul Lawrence. At dito ko nakilala si Aling Feli. Kung hindi raw dahil sa mga misyonerong pari at madre, hindi malalaman ni Aling Feli na may stage 4 breast cancer na pala siya. Ate Feli, ano po yung malaking pagbabago na sa buhay po ninyo simula po nung dumating yung mga Korean missionary dito sa inyong lugar? Opo, kaya nga na-detect ko nga na may cancer ako. Kasi nahipo ko lang na gano'n. Before, mayroon kaming, yung unang chaplain namin, si Sister Rina. Siya yung sabi ko, Sister, parang may bukol ako. Ay, kailangan dadalhin kita sa may silo, ipa-check up natin. Doon ko nalaman na hindi pala maganda ang sitwasyon ng bukol na yun.
Sa tulong ng mga Koreanang madre na sina Sister Mina at Sister Sumin, napahaba ang buhay ni Aling Feli. So kung hindi po dumating sila, sister, hindi niyo madedetect na may cancer? Hindi ko siguro mahipo, siguro with the guidance of the Lord, na sabi bang, Mami, hipuin mo yung dibdib mo. Na ganun. So, ngayon po, kumusta na po kayo? I'm on my 5th chemo sa East Avenue Medical Center. I'm okay. Tumutulong po sa inyo sila, sister? O, nandyan sila nag-guide na with prayers, marami. Sobrang, I am so blessed kasi nandyan sila. Kitang-kita ang alagang ipinakikita ng mga madring misyonero dito sa Barangay 8. Kapansin-pansin ang mga batang may sugat, sina sister din ang takbuhan. Marami sa mga missionary priests and nuns, usually nakatira sila sa kanilang parokya tapos bumibisita sa mga malalayong lugar. Pero iba yung mga missionary priests at missionary nuns dito sa mission stations sa Caloocan. Kasi dito mismo sila nakatira sa mismong komunidad kasama ng mga tao. So, ito yung bahay ng dalawang Korean missionary nuns. Hello! Annyeonghaseyo! Kayo po si Sister Sunmin. Kayo po si Mina. So, this is your house? Yes. This is your kitchen? Yes. And this is your CR. your CR. Oh, very cute! Yeah. Very cute! And then, where do you sleep? Both sides we have 2 rooms. Ah, you have 2 rooms. Can we see your room? Can you see? Your room. Very small room. Very small room? Yeah, tiny room. Oh, it's just a bed. Yes. No TV. No TV. No TV. Why? No radio. No radio, no TV. No. Why no TV? We have cell phone. We have refrigerator. Wow, but you have refrigerator. important. This is very important. Ah, no aircon? Now we have a father really donated us when we started our mission. It's Around really hot here Yeah, compared to Korea. Yeah, especially How do you survive? Holy Spirit. Just the Holy Spirit. I hope you understand me. Hindi ba kayo nahihirapan tumira dito? Mahirap. Mahirap. Yeah, sure. Mahirap. Pero Pero, we are trying to survive. Yeah. why? To live gospel. Mhm. Yeah, according to God's will. And then when we meet our people in Korean Parity Mission Station, Mhm. we realize that they are very, very lovely people, and then we can see our God through them, so it can give us the strength, so we can survive. Sa Caloocan naman, hindi birong misyon ang kinakaharap ng grupo ng mga madring mula Mexico, Vietnam at Pilipinas na sina Sister Mitzi, Sister Vicky, Sister Lizbeth at Sister Angeline. Ayon sa kanila, sila mismo ang nasa sentro ng gera kontra droga. Kwento ni Sister Mitzi, isa sa pinakamatagal nang naka-assign dito sa Caloocan Mission Station, nasasaksihan daw nila mismo ang bentahan at paggamit ng iligal na droga sa kanilang nasasakupang mission station. Iba-iba po ang mga feelings. Kasi minsan, kung nakita ko yung mga bata pa, kasi talaga minsan bata pa sila, 14 years old, 15 years old, tapos addict na sila sa droga o sila mismo na nagbebenta ng droga. Pero imbis na kutyain o husgahan ng mga tao ang kanilang prioridad, maisagawa ang hangarin nila para sa mga kabataan. So minsan nagagalit ko sa kanila. Minsan rin try ko na intindihan ang sitwasyon nila kasi meron yung iba nang sinabi, sister, wala ko ng ibang hanap buhay, wala ko maaral, I don't know how to read, then wala ko nang pwede iba ng trabaho. Then, I try to explain then, hindi ito ang trabaho. Kasi masama yun ang ginagawa ninyo. Nagsira yun ang buhay mo, nagsira ang buhay na iba.
Kaya para maitama ang kanilang landas, bukod sa pag-oorganisa ng rosary session sa mga tita at lola ng Caloocan, nag-iikot din sila sa bawat bahay at eskinita para magpahayag ng salita ng Diyos. Kung sa kabilang eskinita, busy sa pagmamarites at paglalaro ng bingo ang ilang kababaihan, sa eskinita namang ito, kahit gaano kaingay, hindi nagpapatalo ang mga tagalooban. Bayan ng Diyos. Alas 3 na, Bible study na. Nakita ko yung necessity of the people na talaga kailangan sila na narinig ang salita ng Diyos para magbago ang kanilang buhay. Nakita ko nan talaga paano mabisa ang salita ng Diyos sa puso tsaka sa buhay ng mga tao. Siguro yun ang rason ng bakit ng tuloy. Kasi sabi yun ang superior ko, baka ang gusto mo may chain, you want to be chained. Sabi ko, hindi naman, masaya ko sa yun ang ginagawa ko sa mission station. Bukod sa ligayang na ibibigay ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, mamimiss daw ni Sister Vicky ang masayang Paskong Pinoy. Babalik na kasi ng Vietnam si Sister Vicky para muling mag-aaral. Yes, I will miss the Christmas here because very active here and many people talaga, maybe whole year, they are only waiting for that moment to go to the Mass. To complete 9 days of the Simbang Gabi. And I think the feeling that they are very happy to enjoy. Kung Paskong Pinoy ang mamimiss ni Sister Vicky, ang pagpapakain naman sa mga batang nagugutom ang tiyak hahanap-hanapin ni Father Victor, isang Mexican missionary. Inabutan naming nakapila ang mga batang ito. Araw kasi ngayon ng feeding program sa Paradise Village sa Malabon. Nasaan na nanay? Kasi karamihan po talaga, diba, kapos sa pagkain. Tapos, kailangan nila ng tulong para makakain sila sa pang-araw-araw. Dito lang sila umaasa sa feeding program para makaraos sila sa pang-araw-araw. Para nga po makatulong sa kabataan, madagdagan ng timbang, imbis na sa iba namin i-focus yung mga ginagawa namin, doon na lang po kami mag-participate sa simbahan. Kasi mas maano po mag-participate sa Diyos. Hirap man daw sa buhay ang mga taga rito, paraiso pa rin kung ituring ito ni Father Victor. Gayon din naman sa willingness ng mga tao, di ba? Dahil, limbawa, yung mga volunteers ng feeding program, minsan 2 beses, linggo-linggo sila ay nagluluto. Siguro 4 na oras ang kanilang paglilingkod sa bawat araw. Siyempre, meron silang mga gawain sa bahay, meron silang mga anak, minsan nagtatrabaho pa sila, pero talaga willing sila tumulong. Kaya nakikita ko din yung tiyaga at sipag ng mga tao, ng mga volunteers na minsan mabigat ang ginagawa nila, willing sila tumulong, di ba? Hindi man siya Pilipino, pansin naming mahal na mahal siya ng mga tao rito sa kanyang paraiso. Halos lahat ng bata na kanyang nakakasalubong nagmamano sa paring Meksikano. 5 taon na kami dito sa misyon ng Letre. Iba't ibang mga pinuntahan namin. Naalala ko sa una, akala namin isang maliliit na bahay, maliliit na pinto, isang pamilya. Pero sa tagal, na-realize namin na sa isang maliliit na bahay, maaari may 3 pamilya o 5 pamilya nakatira doon. Sa bawat room, isang pamilya. Sa bawat floor, isang pamilya. Kaya na-realize namin kahit na maraming pinuntahan namin, mas marami pa ang hindi pa namin pinuntahan. Nakita raw ni Father Victor na hindi lang gutom ang mga tao sa pagkaing pisikal. Siguro dahil ang unang nakikita ng mga tao, ang mga basic, yung mga pangangailangan, physical na pangangailangan, di ba? Pagkain, bayad para sa kuryente, sa upa, di ba? Para maayusin yung bubong ng bahay, di ba? Yun ang mga nakikita ng mga tao. Hindi pa nila nakikita ang kanilang spiritual na pangangailangan. Makatog kami sa mga tahanan, tapos humingi kami ng pagkakataon, 5 minutos, mag-share ng salita ng Panginoon Diyos sa kanila. Maraming tumatanggap naman, nakikinig, di ba?
ng mensahe, na maikli ng mensahe. Nakatira si Father Victor sa itinayong maliit na chapel sa komunidad. Kasama niya rito ang Guatemalan priest na papalit sa kanya sa oras na bumalik na siya ng Mexico para muling mag-aral. Maliit man ang kanilang tulugan, alam nilang kasangga nila ang buong komunidad sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. To be isang missionary, isang lumalabas at pumupunta sa ibang mga tao, magdala ng mabuting mensahe ng sariling presensya, at kaya't masaya ang misyonero. Masaya ang misyonero dahil nakikita niya ang luwag ng kanyang buhay, nakikita niya mga talento. Kaya't sana mga Kristiyanong Katoliko maging misyonero. Hindi lang kami mga galing sa ibang bansa, kundi mga taga dito din, willing maging misyonero sa sariling lugar. Bishop, yung Caloocan po, isa sa may pinakamaraming tao in terms of population, pati mga parishioners. Pero marami na naman kayong priest at marami na rin kayong mga simbahan dito. Bakit may mission station pa? Ngayon, parang gumawa kami ng survey na tuklasan namin na majority naman ng mga tao sa mga urban poor communities, mga Katoliko din. Ba't hindi sila magsimba dun sa mga malalaking churches? Parang they do not feel they belong. Bakit hindi simbahan na lumapit sa kanila? That was the concept of the mission station. So, ang simbahan sa laylayan. So itong mga simbahan na to, nandun mismo sa community? Yeah. So, simbahan walang simbahan. Kasi doon sa labas, wala naman simbahang bato. Wala naman kaming mga malalaking mga parish churches. Saan ba kami magmimisa doon? Kundi sa mga kalsada, basketball court, basketball court, kung saan merong space. Because the priest belongs to the community. That's right. Ganun nga. So, itong mga misyonero na to, talagang they do everything para makibabad, no, sa mga tao. Dumayo sila sa ating bansa para magpahayag ng salita ng Diyos, pero uuwi silang higit pa sa pamilya ang turing sa kanila ng mga taong kanilang natulungan. Kahit mission impossible kung maituturing ng foreign missionaries na ito ang ilapit ang karamihan sa Panginoon, hindi raw sila titigil hanggang sa ito ay maging mission accomplished. Ako po si Cara David, kasama sa Iisang Brigada. Nakatutuwang isipin na maraming mga taga-ibang bansa ang handang magsakripisyo at tumulong sa ating mga kababayan. Sana magsilbi silang inspirasyon sa ating lahat na ang pagmamalasakit sa kapwa pwedeng sa sarili natin mismo magmula.